Thank you mga kaibon, maraming salamat po. Welcome back sa YouTube channel natin. Kumusta po kayong lahat mga kaibon? For today's video, sasagutin natin yung katanungan ng kaibon natin. Pasensya na mga kaibon kung ngayon lang tayo nakagawa uli ng content or ngayon lang tayo nakasagot ng katanungan ng kaibon natin. Nagkaroon din tayo kasi ng konting pahinga. Kaya po ngayon lang tayo gagawa ng content at ngayon lang din po ako sasagot sa mga katanungan ng mga kaibon natin. Ito po yung tanong sa akin ng kaibon natin. Meron daw si Sir Pares nakatatlong clutch na hindi raw makabuhay ng inakay. Ngayon ang ginawa daw ni Sir, nilipat niya ng pwesto doon sa hindi nabubulabog. Ang problema naman nang nilipat daw niya, halos 2 buwan na, hindi pa nangingitlog uli. Humihingi sa atin si Sir ng payo kung ano daw ang pwede niyang gawin. Mga kaibon, disclaimer lang. Ang isi-share ko dito ay base lamang ito sa kaalaman ko at karanasan ko sa pag-aalaga ng mga ibon. Alam nyo mga kaibon, talagang merong ganitong mga senaryo na nangyayari sa pag-aalaga ng mga ibon. Pero meron yan kanya-kanyang rason kung bakit hindi nakakabuhay ng inakay yung breeder natin. Una, baka po wala sa kondisyon yung mga breeder natin. Kapag kasi wala sa kondisyon ang breeder natin, talagang hirap yung bumuhay ng mga inakay, lalo na kung sobrang payat ng mga breeder natin. Talagang halos walang nakukuha na nutrients yung mga inakay na magmumula po doon sa parent. Isa po yan sa mga posible na dahilan. Kaya po kung ang breeder po ninyo payat, i-condition ninyo ang katawan, patabain po ninyo, tapos saka po ninyo i-breed. So yan po ang una na posibleng dahilan. Pangalawa, baka po hindi talaga bumubuhay ng inakay yung breeder po ninyo. For example, nasa kondisyon yung katawan ng mga breeder ninyo. Ngayon, hindi nabubuhay yung inakay. Meron kasing mga breeder na talagang hindi po bumubuhay ng inakay. Pinipisa lang nila, tapos hindi naman nila sinusubuan. Merong ganyang klase ng breeder. Kapag po ganyan ang breeder ninyo, nasa kondisyon ng katawan, tapos hindi naman sinusubuan yung inakay na mamatay, ang mas magandang gawin po ninyo dyan, biyakin na lang po ninyo. Baka po kapag pinarisan ninyo ng iba, baka sakaling tumino. Pero kung ganun pa rin ang ginagawa, pinipisa lang yung itlog, hindi naman sinusubuan yung mga inakay, ang mas maganda dyan, lalo kung magandang klase ang breeder ninyo, kapag nangitlog siya, kunin ninyo yung mga itlog na merong laman, tapos ipaposter po ninyo, para hindi po masayang yung pag-aantay po ninyo doon sa mga magiging inakay. So yan po ang pangalawa mga kaibon. Pangatlo, baka po sa binibigay ninyong patuka. Kung halimbawa po ang binibigay ninyong patuka, African mix, hindi pa rin makabuhay, ngayon ang gawin po ninyo, magbigay na kayo ng medyo malambot na seeds. At the same time, merong mataas na protein. Kung African mix hindi siya nakabuhay, palitan po ninyo ng Canary Plain, tapos sunflower seeds. Alisin po ninyo yung African mix, yan po ang ibigay po ninyo. For example, ganito po ang mixing. 2 kilong Canary na plain, haluan po ninyo ng 1 kilo na sunflower seeds. So yan po ang ibigay ninyo. I-mix nyo po yan. Tapos yan po ang bigay ninyo. So yan po ang pangatlo. Ito po ang panghuli na talagang nangyayari kung bakit hindi sinusubuan or kung bakit namamatay yung mga inakay. Baka po ang breeder po ninyo sobrang maselan. Baka po nasa kondisyon naman ang katawan, goods naman ang patuka, okay naman. Baka po kapag hinawakan po ninyo yung inakay, tapos hindi po kayo nakapagsawsaw ng kamay sa patuka, baka doon po nagtatampo. Baka po kapag bumalik na sa loob ng nest box,
nanibago yung amoy, baka po yung mga inakay hindi na sinusubuan or kaya naman baka tinatabunan ng nesting material. Meron at merong breeder na ganyan mga kaibon. Talagang merong breeder na sobrang maselan. Mahawakan mo lang yung inakay nila, mahawakan mo lang yung itlog, hindi nalilimliman. Yung inakay naman, kung mahawakan mo yung inakay, hindi na susubuan. Kaya po, kung kinakailangan nahahawak ka talaga doon sa mga inakay, make sure ninyo na yung kamay po ninyo na isawsaw nyo na po yan sa patuka. Para po kapag humawak kayo doon sa mga inakay, hindi po manibago yung amoy. So yan po ang dapat na gawin po ninyo kung maghahawak kayo ng patoka ay ng inakay, sorry. So yan po ang mga posibleng rason kung bakit hindi tayo makabuhay-buhay. So once again, magpapaalala ako. Lagi ko tong pinapaalala dahil sa dami na rin ng nagtatanong sa atin dito, lalong-lalo na yung mga bagong pasok sa larangan ng pag-aalaga ng mga ibon. Marami po ang nagtatanong, kaya po paulit-ulit ko rin na ipinapaliwanag. Ito po, sana wag kayong magsawa dito sa binabanggit kong ito dahil po hindi naman to talaga totally para sa akin. Para sa inyo po ito, para kung sakali man na nagsisimula kayo sa pag-aalaga ng mga ibon, alam nyo na po ang pinakang unang step na gagawin po ninyo para hindi na masayang yung matagal natin inaantay na magkaroon tayo ng painakay. Ito po ang tandaan po ninyo palagi. Kapag magbi-breed kayo ng ibon, dapat po nasa kondisyon ng katawan. Halimbawa, meron kang kinukondisyon. Hulihin nyo muna, hipuin ninyo. Kapag payat, ikondisyon ninyo yung katawan. Unang step na ginagawa sa pagkondisyon, purgahin yung ibon. Pag napurga yung ibon, magbigay ng patuka na merong mataas na protein kagaya ng sunflower, itong canary. Magbigay kayo ng gulay, araw-araw vitamins. Kapag naman balik na yung katawan, bilog na uli, ready to breed na, ibalik na po sa African mix dahil po magkakasapula na yan kung itutuloy mo pa na ganon ang patuka. So doon sa mixing ng patuka, sa mga kinukondisyon, for example, 3 kilo kagaya ng mix ko. 3 kilo for example lang. 3 kilong African mix, 1 kilong Canary Plain. Mas maganda kung meron kayong budget, gawin ninyong 2. 1 kilo, kung 2 kilong Canary Plain ang hinalo ninyo sa 3 kilong African mix, maghalo kayo ng 1.5 kilong sunflower seeds. So yan, i-mix nyo yan mga kaibon. Ibigay ninyo yan araw-araw pagkatapos na napurga. Sabayan ninyo ng gulay, mas maganda, malunggay, kangkong. Kung meron pellet, mas maganda rin. Kagaya ng Integra 2000. So kung okay na yung katawan, halimbawa 10 days, straight mo na ginagawa yon, hulihin mo yung mga ibon, kapain mo, okay na to, bilog na. Maganda na yung katawan niya. Ibalik nyo na po sa African mix na patuka. Doon na po kayo mag-focus dahil kung itutuloy nyo pa yung ganong mix, magkakaroon na yun ng sapula. So ibalik nyo na sa African mix, tuloy nyo yung pagbigay ng gulay and then pagbigay po ng vitamins. Okay na po yan kapag nag-breed na po yung mga breeder ninyo dahil po nasa magandang kondisyon yung katawan. Halimbawa, nakita nyo na nagsusubuan na or malapit na mag-mate, kung basal man yan or proven, para mas maganda, para yung itlog talaga fertile, gupitan po ninyo yung pinakang puwetan, yung balahibo sa pinakang puwetan, gupitin po ninyo yan dahil sagabal yan sa pag-mate. Para kung sakaling mag-mate na yung dalawa, pag bira ng kak, pasok lahat, fertile yan. Huwag mo lang bulabugin. So ganun lang po ang ginagawa mga kaibon. Ganyan lang po ang tamang pagkondisyon. Gawin nyo lang po yan. Makikita po ninyo yung resulta doon sa effort na ginawa po ninyo sa mga alaga po ninyo. So doon sa kaibon natin na nagtanong, sana po nagkaroon kayo ng konting kaalaman at konting idea
patungkol doon sa katanungan mo kung bakit hindi ka makabuhay. Ngayon, sasagutin ko pa yung panghuli na katanungan sa akin mga kaibon. Ang tanong ni sir kasi 2 months na daw nung nilipat niya, hindi pa nagkakaroon ng itlog uli. Alam mo mga kaibon, talagang nangyayari yung ganon minsan, pero napakatagal naman nun kung iisipin. Kapag kasi nilipat natin yung mga alaga natin ng pwesto, maninibago pa yan doon sa area. Kumbaga, kakabisaduhin pa nila yung surrounding ng yon bago sila mag-breed. Pero merong mga ibon naman na talagang kahit bagong lipat, magme-mate yan. Yun nga ang tanong doon. Wala sa kondisyon kasi yung breeder ni sir. Dahil kung nasa kondisyon yung breeder ni sir, lalong-lalo na po ang cock. Hindi na po yan aabot ng 2 buwan. Hindi po yan aabot ng ganong katagal. Dahil kapag ang isang ibon nasa kondisyon, obserbahan ninyo ang mga cock ninyo at pag nasa kondisyon. Kapag pag-mate yan, talagang tuloy-tuloy. Kaya nga po, kung nasa kondisyon sila, kagaya ng hen, dumi pa, tapos hindi pinagbigyan ng cock, nako, hahabulin ng hen yung cock. Ang cock ganun din. Kapag nasa kondisyon ng mga yan, tapos hindi pinagbigyan ng hen yung cock, hahabulin at hahabulin din ng cock yan. Kaya po, mabilis yan mag-breed basta nasa kondisyon. Pero kung wala sa kondisyon, talagang medyo matatagalan. So kahit na ilipat natin ang pwesto, ganun pa rin yon. Walang pagbabago pagdating sa breeding. Magbe-breed man yan dahil walang sa kondisyon, payat, walang nutrients. Pag sumubo yan sa mga inakay, halos walang nakukuhang nutrients yung mga inakay, talagang matutumba at matutumba. Ang nasa kondisyon na katawan ng mga parent ng breeder, mapapansin mo yung mga inakay niyan medyo mapula, medyo makinang ang inakay. Kapag wala sa kondisyon ang mga breeder, ang inakay niyan dry. Dry yan mga kaibon. Talagang hindi mo makikitaan na mapula-pula yung mga balat nila. Kaya po doon kay sir, ang pinakang the best way habang hindi pa nagbi-breed, i-condition mo na, palitan mo yung kung African mix ang patuka mo, mag-add ka. Kagaya ng binanggit ko kanina, ganon lang ang gawin mo. Porgahin, pagkatapos sundin mo po yung mga tips ko na seeds, vitamins, gulay. So yun po. Pagkatapos nyan, kung mataba na, okay na yung katawan, balitaan mo po ako sa resulta. So hanggang dito muna yung video natin mga kaibon. Sana po nagkaroon tayo ng konting kaalaman at konting idea. Doon sa mga kaibon natin na gustong magtanong, comment down below lang kayo dyan at sasagutin ko po yan isa-isa mga kaibon. Hanggang dito muna tayo. Maraming salamat po. Happy birthday sa ating lahat. God bless po sa ating lahat mga kaibon. Thank you po.